ating Panginoong Jesucristo. Amen? From the agony in Gethsemane, wherein nandun yung betrayal, from the agony of Gethsemane, na nandun yung paghihirap ng kanyang pong puso, that emotional pain, no? From the scourging and mocking, hanggang dun sa parusa na kanyang tinamo, dun sa pang-alipusta sa kanyang pananakit ng kanyang physical na pangangatawan, even to the crucifixion, pagtanggap ng kanyang matinding kahihiyan, mula sa dahiyo ng tao, because when you are crucified, that is the capital punishment na pwedeng maranasan ng tao. Lahat po yun ay tiniis po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pagamat sinabi ng Panginoon, is it finished? No? It is finished, tapos na. Alam natin na nagbunga yun ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman, nagbunga ng kapatawaran ng mga kasalanan at kalayaan sa anumang hirap ng buhay. Ulitin ko po, yung tatlong benepisyo ng krus ng Kalbaryo na dapat maikimtal natin sa ating mga puso. Nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Nagkaroon ng kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Pangatlo, nagkaroon tayo ng katagumpayan sa anumang laban at hirap ng buhay na pupwede natin maranasan. Amen. That is the benefit of the cross. Now, pupasok po tayo dun sa resurrection. Ano naman po yung magandang nangyari sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? But this morning, tungayan natin muna. Okay, kung gaano pa kahalaga yung pagkakaroon ho ng resurrection. Nakapanood na ho ba kayo ng mga pelikula na like yung Heavens for Real? Napanood niyo ho ba yun? Amen. Napanood ninyo? Yung kwento ng isang 4-year-old na bata na namatay kasi naputukan siya ng appendicitis ba? Appendix, no? Nag-rupture. 3 days hindi alam ng mga magulang niya na rupture na pala. Yung kanyang appendix. Tama ba? Yung kanyang appendix. Nag-rupture 3 days na namamasyal pa sila. After that, nung umuwi sila ng bahay, yung bata ho, nagsusuka na. And itinakbo nila sa ospital. Pagdating doon, sinabi ng doktor, immediately kailangan siyang operahan. But while he was in the hospital, sabi din ng mga doktor sa kanya, miracle na lang yung makakapagsagpa sa batang ito. And this child experienced a near-death experience. Pag-sabi sa tabi, near-death experience. Okay. Ikinento ng bata, after po noon, okay, ang kanyang ama pumunta sa chapel, nag-pray, yung kanyang ina, tinawagan yung kanilang mga churchmate. Of course, the doctor do everything para maisag pa siya, no? And good for him. Because after the operation, yung bata ay pinaghimalaan po ng Panginoon. After a few days na nag-uusap sila ng tatay niya, sabi ng bata, kasi nagtatalo yung mag-asawa regarding dun sa bill. 34,000 yung bill, US dollar yung bill, no? Sabi ng bata, please pay the bill. Nakita ko kung gaano ginawa ng doktor. Yung kanyang makakaya, may ligtas na ako. So, ganun yung bata. Sabi niya, pay the doctor. No? And after that, kinento niya, sabi niya, I saw you. Sabi niya sa tatay niya. Saan mo ko nakita? Una, sabi niya, nakita ko yung katawan ko na inooperahan ng doktor. Tapos nakita ko rin ikaw, pumasok ka sa chapel, and you're yelling, our God, sinisigawan mo ang Lord. Sinisisi mo, bakit kailangan pa itong mangyari sa anak mo? Tapos nakita ko si Mami, sabi niya, pinagtatawagan yung mga kaibigan natin to pray for me. Nakita ko kayo kung paano kayo nagulong-gulong. So after 2 days, yung tatay nagre-research pa. Baka nag-hallucinate lang yung anak niya. Psychologically, sabi niya, baka may problema yung anak ko. And after that, pinakwento siya ng bata. Pinakwento uli niya yung anak niya. Sabi niya, ano ba yung nakita mo sa heaven? Sabi niya, I saw Jesus. He asked me to sit on his lap. Pinakita niya, anong itsura ni Jesus? Pinakita niya yung mga libro. Sabi niya, hindi yan. It's not him. Sabi niya, it's just
just like a combination of green and blue eyes. Tama ba? Wala na sa mga picture na yun, sabi niya, hindi. Nagdiningning talaga siya. And then yung nanay, hindi pa rin kumbinsido. Na yung kanyang anak ay meron talagang near-death experience. And there such time, nasabi sa kanya ni Jesus, sabi niya, for the meantime, bababalikan ng doon. And I want you to embrace. May bata ako doon na babae. Kapatid niya. Sabi niya, yakap ko yun eh. Sabi niya, kasi she is my sister. Hindi kinukwento ng mga magulang niya doon sa magkapatid na yon na meron pala silang ate na namatay sa sinapupunan. Nakunan. Pagkus na meet niya yung kanyang kapatid sa heaven. Pag ganun pala ni Sabi niya, anong itsura niya? Sabi niya, Kaya she dapat looks pala like pagkaan Cassie. papangalan. Cassie na yung pangalan ng kapatid niya eh. Pero yung buhok niya, katulad mo, mami, ganyan na ganyan yung buhok niya. Umiiyak ko yung nanay niya. And then, hindi po ko tapos doon. Because yung tatay niya, sobrang mahal na mahal yung father niya na tumatay. Sabi niya, may pinakita siyang picture, sabi niya, nakita mo rin ba siya sa heaven? Sabi niya, hindi, wala kasing nakasalamin dun sa heaven. Nagpakita ng panibagong picture, pinakita niya, siya yung nakita ko sa heaven. That was my grandfather. Then after that, sabi ng nanay niya, heaven is real. Totoo ang heaven. And then, nabuhay mo yung bata, masaya-masaya mo sila. No? And until now, that story is a pastor of Presbyterian Church. At anak po niya yung naka-experience na yun ng near-death experience. And I tried to research. Hindi lang pala yun yung kwento. Marami pang mga ganung kwento. Meron pa nga po doon 20 minutes. Clinically dead. Declared dead. Sa kanya naman, parehas na nang nakikita. Ang ganda-gandang lugar na nung kanilang napupuntahan. At parehas yung sumasalubong sa kanila. Nagliliyab ang mga mata, nakasuot ng isang puti na nagliliwanag that they cannot describe. But there is a great peace. There's a great peace. And I remember Jesus, sabi ni Jesus, peace I live with you. Kaya pa, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Mauuna na ako doon in John 14 at iayos ko na ang inyong mga tahanan sa kalangitan. When Jesus died on the cross of Calvary, He rose again from the dead. We have this resurrection, nabuhay siyang muli, and right now, He is seated in the right hand of God. Anong ibig sabihin nito? May nagpapatotoo, maraming mga patotoo, na mayroong Diyos na nag-aantay sa atin at naghahanda sa atin ng isang buhay na walang hanggan. Amen? Why is it resurrection is so important? Ito ay katibayan na meron tayong Diyos na maaasahan pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. And nakaranas na po ba tayo? No? Na, alam ko, maraming mga ganito na we are longing na marami ko tayong mga kakilala, they are longing dun sa mahal nila sa buhay na namatay. Namatay! Ayaw mo na yun nila ipadala sa embalsamador. Ayaw mo na nilang ipadala sa punerarya. Bakit? Maasang Baka mabubuhay maging pa. pa eh. Baka may buhay pa. They believe in miracle. No? At kung sakasakaling mabuhay yun, they will be experiencing great joy. Bakit? Patay na yun eh. Tapos muling nabuhay. Matinding selebrasyon yung magaganap. Kaya ako itong resurrection Sunday, we are celebrating dahil kitang-kita ng mga mata, ng mga alagad, kitang-kita ng mga witnesses na si Yesu Cristo ipinako sa krus ng Kalbaryo. Amen? At namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero
kitang-kita rin nila na si Jesucristo ay muli pong nabuhay na magmuli. Amen? Amen. Pagpuan po natin ang ating Panginoon. So, the faith that we have right now, nakakasiguro tayo na may pinaputunguhan mo ito. Pakisabi sa katabi, hindi sayang. Hindi sayang. Hindi sayang ang pagpunta mo. Hindi sayang yung It's pagpunta. very important. Alam niyo, madaling ipaglaban. Hindi sayang isang yung bagay pagpunta na mo, totoo. Amen? Mahirap ipaglaban yung isang bagay na mali. Napakasarap ipaglaban na alam natin sa ating mga sarili na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at tunay na makapangyarihan. Amen po? Lakpak po sa ating Diyos na buhay. And this morning, allow me to share yung Philippians chapter 3, 1 to 11. beginning verse 1 to 11. Sabi po rito si Apostol Pablo na po itong nagsasalita rito. Sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan para sa akin na ulit-ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. First of all, please open your Bible. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila yung mga taong sila yung mga taong naghihiwa ng masiselang bahagi ng kanilang katawan. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip din naman na siya ay may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang, ako'y isang tunay na Israelita, buwat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inuusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may isusumbat sa akin. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ulitin ko po. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako na ako ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at pakapangyarihan ng salita. Si Paul po, isa sa mga nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Alam natin, after 3 days, pumunta si Mary Magdalene doon sa tomb. Unfortunately, yung bato na ikulak na, dinanap niya, yung nasa kayong lino, wala na roon, at kinausap siya ng anghel, sino ang hinahanap mo? Sabi niya si Kristo, pinako sa krus, sabi niya wala na rito. Wala na rito. No? And along the way, habang pauwi na siya, no? Nakita niya ang ating Panginoon, hindi niya makilala kung sino. Sabi sa kanila, Panginoon, umuwi ka na, sabihin ko sa kanila na muli akong nabuhay. Dahil natin. Isang patotoo. Pagkatapos po lang, pumunta sa Galilea, nakipagkita sa mga alagad. Wala lang doon sa mga alagad si Tomas, na nagsabi na hindi ako naniniwala
malibang may pasok ko yung aking daliri sa kanyang mga palad at may pasok ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran, doon lamang ako maniniwala. At pinagbigay siya ng Panginoon. Tomas, Tomas, akin ang iyong kamay. Pinapasok niya sa kanyang tagiliran, yung kanyang daliri, pinapasok niya sa kanyang palad. At sabi ni Tomas, my God and my Lord. Hindi lang Diyos, hindi lang Panginoon, pagkus Diyos ko, yung binanggit ko ni Tomas. And mahigit ito sa 500 tao yung nakakita ko sa kanya. No? But of course, nandun na po siya sa isang glorified body na hindi na po nila talagang makilala na siya yun. After 40 days, he ascended to heaven, sit on the throne of the living God, at ang ating Panginoon ngayon ay nasa piling po ng ating Panginoon. Amen. Ating Diyos Ama sa kalangitan. Amen? Kalapan po natin ang ating Panginoon. And one of the witness na nakipag-usap sa kanya ng personalan ng ating Panginoon is si Paul when he was on way to Damascus. Kinausap siya ng Panginoon at sinasabi sa kanya, Saul, Saul, ako si Kristo na iyong pinipersecute. That was the time na nabulag siya for 3 days. Pero sa kabutihan ng Panginoon, muli niyang inalaw na may pag-pray si Saul de Ananias at muling nakakita. No? At pagkatapos nun, nagbigay na ng buhay itong Apostol Pablo at hindi na muling bumalik dun sa dati niyang pagkatao. At sabi nga niya rito, at lubos na sa verse 8 po, oo, tinuturi kong walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Si Pablo yun. Sa kanya naging wala ng sa yung mga material na bagay, makamtan lang niya at makilala niya lang ng totohanan ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tanong ko rito, bakit ganun na lang alalim yung hangarin ni Pablo? Hindi ho biro-biro yung Pablo, Bigyan ko lang mo kayo ng mga ilang talata. Sabi dun sa verse 5 ng Philippians chapter 3 verse 5, ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y silang, ako'y isang tunay na Israelita. Huwag sa angka ni Benjamin at totoong Hebreo, kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Estudyante ko ito ni Gamaliel. Si Pablo, isa sa pinakamagaling na nag-aaral ng Torah. He is wise. Napakatalinong tao. And during the time na si Stephen ay natulad ng mamatay, binato hanggang sa mamatay, isa ho siya sa mga naghugong doon. Ganun ho ka-influensya si Pablo. At pinapapatay na niya yung mga nasa iglesia ng panahon na yun. That's how powerful he is. But when he know Jesus, nung nakilala niya ang Panginoon, he is willing to give up everything. At sabi niya rito, at ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. After 30 years, listen church, after 30 years na kanyang paglilingkod, hindi pa yun. Pagtugtog ng 30 years na paglilingkod niya, sabi niya, ang hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo. Ilan sa atin ngayon yung naghahangad talaga na makilala pa ang ating Panginoon. Amen? Ilan sa atin yung nagbabasa talaga ng salita ng Diyos at inaaral na ano ba yung mga bago patungkol kay Kristo. Kaya masakit po natin katotohanan Dati may kabisado pa tayong life verse, ngayon nakalimutan na natin yung life verse na yun. Dati ang init-init natin sa paglilingkod, ngayon parang sapilitan na lang. Ako, una nagpapasalamat po ako sa inyo, nandirin ko kayo ngayon. At wala kayo ngayon sa wawala. Wala kayo sa swimming pool. Wala kayo sa Sambales. Wala kayo sa Batangas. Wala kayo sa Quezon. At nandirin ko kayo nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen mo ba? Amen! So wala naman kasi kaming pera, kaya wala ito. Hindi ko yun.
Yung ma-realize mo lang na mas mahalaga ang pagsamba kaysa sa liwanag na kayang ibigay ng mundong ito. Ibig sabihin na mumusa pa sa atin ng Santong Spirit. Amen. Thank you, Pero Lord. sa mga panahon na kaya na natin isakripisyo yung gawain para sa ating sariling kalayawan at kagustuhan, nawa ko, katukin tayo ng katuruang ito na si Kristo namatay at muling nabuhay para sa iyo. Siguro, hindi naman mong kalabisan na paglingkuran natin siya, kahit lamang mo yung pagdalo natin sa ganitong gawain. Ano nangangailangan mo ito ng mataas na pag-alam? Pasensya na mo kayo. Because marami mong tao, they don't appreciate what Jesus did on the cross of Calvary. Akala ko pag nililay-nilay, bakit ang dami kong nakitang pasuray-suray? Ito kasi bibig ka. Friday! Kailan bala kami lumabas, Mami? Friday? Nagikutukan niya yun. Mamaya na. Akala ko, mga pabasa yung mga nasa tent, yung pala mga inuman. Ang daming nagpupugan. Shout out naman doon sa kapitbahay namin, sabi ng isa kong leader, pwede mong palipasin naman ninyo yung linggo ng pagkabuhay bago kayo magsakitan. Kung na-appreciate talaga nila yung totoong dahilan, bakit tayo merong Holy Week na magnilay-nilay? Ang mga tao, hindi red horse yung binibili. Tama? Hindi alak yung inuuna. Hindi puro pagpapasaya sa sarili, yung nais na gampanin. Pagkas ito yung panahon na ilalaan mo sa Panginoon. Thursday, sabi ko, yung umalis ka. Doon sa bahay. Friday, magbasa, manood ng mga para sa Panginoon eh. Kasi sa kanya yun eh. Passionate. Huwag mo na mag-isip ng mga bagay na trabaho or anything because this is for the Lord. Amen? Kanina sabi ko sa mga leaders, one week, I keep on reminding them about yung Sunrise Sunday service natin. Why? Isang beses lang naman tayo sa isang taon eh. Napupunta rito ng madaling araw at sasalubungin yung muling pagkabuhay. Amen? Hindi naman siguro yung kabigatan. Amen po ba? Kabigatan yan. Dahil kanina ho, habang pinapanood ko yung video natin, habang nagpapakuitis tayo, pasensya na ho sa mga kapitbahay na nagising kanina. Nakakala nila may sumabog lang daw na transformer. No, kasi yung kuitis natin pa isa-isa eh. Boom! Boom! No? But kanina pinapanood ko, the Lord is simply reminding me, no, na natuwa ako dun sa inyong ginawa. Isang ka na ng Lord eh. Napakasweet ng Holy Spirit. Kasi, nagulat niya yung tao, sabi nga nila kanina eh. Nung tinanong siya, ano yung putok na yan? Sabi niya, pagsalubong. Anong salubong? They don't realize. Maraming tao ngayon, they don't realize ano yung season na meron. Amen. Ano yung sineselebrate natin. And even the resurrection. Kanina yung mga kapitbahay ko, pag uwi ko kanina, binabati ko yung paglabas ng good morning po. Jesus is alive! O, nabuhay naman lagi ang Panginoon. Pero dapat meron manggaling sa atin na worth celebrating itong araw na to. Amen? Why? Because first thing, Christ's resurrection tells us that even in the darkest time, light will prevail. Amen po ba? Amen. Kahit gaano kadilim yung ating pinagdadaanan ngayon, merong liwanag na kayang ibigay ang ating Panginoon. 2,000 years ago, palapakan po natin ang Panginoon. 2,000 years ago, it was the darkest Friday. It was the darkest Friday. Nagdilim ang kalangitan. Yung veil doon sa templo, nahati yun. But after 3 days, we called the dawn of Sunday. Nagkaroon uli ng bukang liwayway, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. In the essence of resurrection, it teaches that darkness is not the final word. Gaano man kadilim yung pinagdadaanan natin, that is not the final word of the Lord.
No matter how overwhelming yung mga challenges natin, yung mga setback, yung mga grief natin, they don't have the ultimate power. Again, that darkness doesn't have the ultimate power. Mas may kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin sa anumang kabigatan, problema na po pwedeng pagdaanan ng lahi ng tao. Amen? Lagi pong posible ang pag-asa. Are you with me? Sa mga panahon na parang imposible na yung isang bagay, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, nagsasabi yon na meron pang pag-asa even to your hopeless situation. Amen po ba? God's light is more powerful than any darkness. Ang liwanag po ng Diyos ay higit na makapangyarihan sa anumang kadiliman. And the resurrection is the ultimate display of God's power to overcome forces of darkness and bring forth the light. Gusto ko maintindihan nyo ito. When we speak about resurrection power, yes, you receive the benefits of the cross. Pero kailangan ninyo makalabas doon. Kailangan ninyo makapagpatuloy. Because the enemy, he doesn't want you just to simply receive the benefits of the cross of Calvary. Without the resurrection power, pagkasama sa atin, may resurrection power. Resurrection. That's the only way you can defeat the enemy. Anong kailangan? Kasi kung namatay lang si Kristo, listen church, kung namatay lang ang Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo at walang muling pagkabuhay, sayang ang lahat ng ginagawa natin na to. Pero dahil muli siya nabuhay, sabi doon sa awitin natin kanina, the boast of death and grave, mayabang yung kasalanan at mayabang ang impyerno. Akala nila nagtagumpay na sila sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero hindi nila nakita that when Jesus died on the cross of the Calvary, kinuha lang niya yung susi na magpapalaya sa atin sa kasalanan at magsasara ng impyerno para sa mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That 3 days, hindi ko naniwala hindi ko natulog si Kristo ron. He defeated the enemy. He defeated the devil. Kinuha huli niya yung susi na yun. That's why we are celebrating na even in the darkest hour, sa mga panahon na pinagsasarahan tayo ng pintuan ng kaaway, binubuksan niyo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buwanagan. Amen? So Christ's resurrection tells us that even in the darkest times, light will prevail. Walang mananalong gawa ng diablo sa isang Kristiyano na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Salamat po, Lord. Pakibasa naman po, sabay-sabay po kayo. 1, 2, 3. Stop lang po, yung nagkakaisa naman po, ha? 1, 2, 3. Nagpapaalala ko ito na yung ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon ay tapos na at kumpleto na. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Meron akong exclamation point, yung Father's plan to reconcile humanity at ang kanyang sarili. Because tayo ho, nahiwalay ho tayo sa isang makapangyarihan at banal na Diyos. No, bilang isang makasalanang tao, sa pamamagitan ng krus ni Kristo ho, doon tayo muling ipinagbati ng ating Panginoon. In Romans chapter 4, verse 25, He was delivered over to death for our sin and raised to life for our justification. Again, uulitin ko lang po, in Romans chapter 4, verse 25, He was delivered. No? It talks about our Lord Jesus Christ. He was delivered to death for our sin and was raised to life for our justification. Napakaganda ho na ulit-ulitin ito. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay para po sa ating mga kapatawaran. Amen? At ang latay, ang mga sugat na kanyang dinamo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para sa ating kagalingan. That was finished. Napanood ho ninyo ngayon yung mga flying kick. Jesus na sinasabi nila. Ako nahihiya ako sa kanila Kung pwede lang puntahan at patahimikin na lang ako sila. Yung
isa may pasan-pasan na krus. Okay? Tapos may sumakay dun sa krus niya. Nabagsak yung krus, tinadyakan niya yung sumasakay. Meron naman yun, nagpapasan din ng krus. Bumagsak, nagpahinga ng konti. May isang kabataan, kumuha ng panghampas na gano'n, inampas yung likod niya. Tumalikod yung nanghampas, tumalikod na kung na nagpapahinga ng si Jesus daw siya. Sinapok sa likod, yun ang hampas na niya. Kung nasa katawang tao si Jesus, kung meron unang dapat dalhin sa impyerno, yung dalawa na yun. Ano akala ninyo? Sabi ng isang 64 years old na nagpapapako sa Pampanga, huli na daw niya yun. Kasi ito lang daw ang pagpapapako niya na talagang nahirapan siya dahil sa sobrang init. At pakiramdam niya matagal gagaling yung kanyang mga kamay niya. Biniten siya. Pagpapasakit sa sarili. Parang na sinasabi nila ng Panginoon, kulang yung ginawa mo, dagdagan ko pa. Hindi mo pa napapayaran yung aking kasalanan. Huwag naman mo ganun. Nakakaya naman sa kanila. Na parang bagang yung dugo nila. Eh baka pag tinis mo pa sa correction, basket pa eh. Tapos yung dugo nila yung pambayad, hindi mo pwede. Kaya napaparusahan na susumpa ang tao. Eh ngayon, manood po kayo. Kaliwat kanan ng mga na-aksidente. Kaliwat kanan ngayon yung nagpapatayan. Kaliwat kanan ngayon yung nakawan. Hindi lang ko sa lugar natin, pag sa ibang lugar. Ganon kasi. Ano sinasabi ng Panginoon? Nakakalimot na kayo. Gusto na naman ba ninyo ng isa na namang pandemic? Para magising na naman tayo sa katotohanan na napapalayo na tayo sa Panginoon. Naku po. Death has been conquered. Righteousness has been secured for those who believe. It's finishing. Kasi lahat ng hindi mo na kayang gawin, makinig ho kayo gano'ng kahalaga ho ito. It was finished and complete. Ibig sabihin, lahat ng hindi mo kayang tapusin, lahat ng hindi mo kayang gawin, pumunta ka kay Kristo na tumapos at kumpleto ng lahat ng bagay. Amen? Pinagdali na na yun. It was finished and complete. It tells you, through His resurrection, lahat ng hindi mo kayang bagay na gawin, lahat ng hindi mo na kayang pagtagumpayan, si Kristo nandiyan para pagtagumpayan at tapusin yan para sa iyo. Amen? The way to eternal life has been opened. May pwesto na tayo sa langit. Therefore, when we consider the resurrection, we are reminded that our salvation is not something na kinaya lang ng tao, ginawa lang ng tao. Kaya walang mag-ayayabang sa atin eh. Kasi ang kaligtasan mo, hindi mo yung pinaghirapan. Pinaghirapan niya ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya manampalataya at sumunod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? Tapahan po natin ang ating Panginoon. It was finished and complete, mga kapatid. What is our response to accept the grace, the gift of grace? Yung response na lang natin ang kulang eh. Okay na! Kompleto na ng Panginoon. But how we respond? How do we respond to this? Tapos na pala eh. Kumbaga sa bahay, titira ka na lang. Amen. Sabi ko kay Glenn last time, we need the resurrection power ng Lord. Parang ganito eh. After Jesus died on the cross of the Calvary, He defeated na yung devil na nagbabantay din sa kaligtasan natin. Ibinigay na sa atin ang kaligtasan na yan ng ating Panginoon. Imagine, yung kaligtasan na nakalagay na sa bag. Bit mo na. Ang kailangan mo lang, ingatan mo na lang ito. Ang problema, sa lahat ng nadadaanan natin, yung kaligtasan na yun, ibinigay sa atin ng Panginoon, dito ka muna. Mabigat eh. Dito ka muna. Dito ka muna. Then, lumalakad na tayo na para bagang wala na tayong pakialam sa mundo na ito. Then we realize na wala na yung kaligtasan na yun. Pastor, di ba? Once and always, hindi ho totoo.
Panginoon, ingatan natin yung kaligtasan na natamo, na ibinigay niya sa atin ng libre. Huwag natin sayangin. Huwag natin iwan-iwan lang dyan. Be mindful. Pagkasabi sa tabi, be mindful. Baka iba naman yung ginagawa mo ngayon eh. Baka nararahuyo din tayo dito sa kabalahan ng mundo na to. Baka hindi naman talaga tayo focus sa makalangit na pamumuhay. Baka this world, satisfy yun na, okay ka na. You've been satisfied sa mundong ito, naku, maliho yan. It's the wrong concept of life. Pwede ko tayo makontento, pero we're looking forward na paglipas ng panahon, pag tayo na maalam na sa mundong ito, meron mong Diyos na nag-aantay sa atin at may langit na titirahan po ang bawat isa sa atin. Amen? You have to make sure that you are doing things na aprobado ng langit. And you're not doing things on your own. Number 3, now for some of our insight, Christ, resurrection powerfully remind us that Jesus is alive, and therefore our prayers and faith have real and eternal value. Amen? Pinakikinggan po ba yung ating mga panalangin? Can anyone amen? Sino ang excited lagi pag nag-pray? Amen? Hebrews chapter 7, verse 24 to 25. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Do you believe that the Lord intercedes for us? Intercede! When we are praying, may katulong tayo sa pananalangin natin. May pinupuntahan yung mga pananalangin natin. May nakikinig sa pananalangin natin. Huwag ka na mag-pray kung hindi ka magtitiwala na narinig ka ng Panginoon. Kasi sayang lang. Marami yung sa atin, ginagarantihan ng Panginoon at laging may assurance yung mga ipinapanalangin natin sa Kanya. Sino nakakaranas nun? Na when you pray, the Lord listen to you. Amen. The Lord answer your prayer. Amen. The Lord do something for your prayer. Tatlo na lang sila. Why? Maraming tao, they don't fall in love with prayer. Prayer become their spare tire. Pero in fact, dapat yun yung driving wheel natin. In the beginning, God. Pakisabi sa tabi, in the beginning, God. Sa pasimula ng araw mo, God. Sa pagsisimula ng negosyo mo, God. Sa pagpapalaki mo sa anak mo, God. Sa pagtatrabaho mo, God. In the beginning, God. Ganun mo simple. Make that as your principle. Na sa lahat ng gagawin mo, sa pasimula ng lahat ng gagawin mo, you need God. Bakit mo ibang pagkukuhanan eh? In the beginning, boss. In the beginning, wife. In the beginning, brother. In the beginning, pastor. Hindi, yan ang sinulat ng Bible eh. In the beginning, God. Created. Ano created God? In the beginning, God created the heavens and Earth. sa pasimula pa, Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Diyos ang manlalalang. Are you with me? Nandyan po kayo? Ay, bakit ayaw mong ipagkatiwala yan sa Diyos? Again, this is a wake-up call for us. Establish na si Yesu Cristo na Diyos na pinaglilingkuran natin, totoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, kahit ang pangil ng kamatayan at impyerno pinagtagumpayan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ano hindi niya kayang ibigay ang iyong mga pangangailangan? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng Romans 8:31 lang po. Pagkaksan po, to 30 to Sister Aina. Sabi ng Romans 8:31, if God is with us, ulitin ko po, if God is with us, Who can what then shall we say? Ano masasabi natin dito in response to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang lalaban sa atin? Amen. Amen?
Verse 32. Verse 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, siya na hindi nagdamot ng kanyang anak para sa atin. Ibinigay nga niya si Kristo para sa atin. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kung siya na hindi pinagdamot sa atin yung kanyang kaisa-isang anak, bakit niya ipagdadamot sa iyo yung mga mabubuting bagay na kinakailangan mo? Amen? Kung kailangan mo yan, magsimula ka sa Panginoon. Kung kailangan mo yan, lumapit ka sa Panginoon. In the beginning, sa pasimula ka, nandun ang Diyos. Sa pasimula ng buhay mo, sa Diyos ka lumapit. Sa lahat ng gawain mo, Diyos ang iyong tawagin. Amen? In the essence po, mga kapatid, Jesus is not a historical figure confined to the past. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and He is the end ng ating mga buhay. Our prayers are directed to a living God who hears and responds. Nagre-respond po ba ang Diyos sa atin? We need to establish our personal connection with the risen Christ. Importante po ito. Kumusta ho yung ating relasyon sa ating Panginoon? Pakita mo yung katabi, kumusta kayo? Kailan mo huli kayo nag-usap? Huwag niyo akong sagutin. Baka kasi sa inyo ang usap, isip. Alam niyo yan? Hindi kayo nagsasalita pero sa isip ko, Lord, kailangan ito. So, pero kailan yung huling araw na umupo ka dyan, nagbasa ka ng salita ng Diyos, isinusulat mo yung pangungusap ng Panginoon. When was the last time that you sing to the Lord ng buong puso? Kailan ka huli na paluha? Hindi dahil sa may pangangailangan ka, pero nag-overflow yung kagalakan sa iyong puso. Kailan huli tayo na ng palataya at kailan natin huli pinagbulay-bulayan na yung buhay natin ay kailangan pala natin i-align para magkaroon tayo ng eternal value. Our faith is not based on a dead hope, but on a living reality. May pananampalataya tayo ngayon kasi alam natin, buhay yung pinaglagakan natin ng ating pananampalataya. Amen? Amen? Our future hope is secure because it is anchored in the living Christ. Pakita sa kamay na alam niyang pupunta siya sa langit paglipas ng panahon. Amen. Uy, langit ang pinag-uusapan. Heaven is real. Amen? Amen. Ayaw ko kung itago sa inyo yung katotohanan. Listen, church. Hindi naman mo talaga madali yung buhay sa mundong ito. Even Paul, nagkaroon ng hardship. Peter, may mga hardship sila. Pero nagpapatuloy sila. Sa mga panahon, they are persecuted. Sa panahon, they are experiencing hardship. Nakatingin sila doon sa author and finisher of their faith. They're looking to Jesus. They're watching yung heaven is for real. Yung bata, wala namang kamalay-malay eh. Anong itsura ng lolo niya, anong itsura ng kapatid niya. Para lang natuwa lang mo ako that nakakaasa tayo na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga nauna nating mga kamananampalataya, ay makakapiling natin pagdating ng panahon sa kalangitan. Amen? Amen? I've been with 2 funeral service the last time. May nagtanong sa akin, Mas, ba't hindi mo pinag-pray yung patay na kunin ng Panginoon yung kanyang kaluluwa? Sabi ko, wala namang karapatan akong manalangin ng gano'n. Bakit? Diyos na kasi ang nagdidesisyon kung saan pupunta ang tao. Tama? Hindi ko po pwedeng husgahan siya na lapit siya, impyerno siya. Wala ko kung gano'ng karapatan. Ang kaya ko nang gawin is to pray for the family na buhay, na i-comfort sila ng Panginoon, na sila rin ay tumanggap sa Lord, na
na pag dumating din kami sa ganitong kalagayan, sila sa ganitong kalagayan, ay makapiling nila ang Panginoon. Hindi ba totoo? Ito, napakaganda, no? Hindi ba totoo na yung panalangin natin makakatulong para mapunta siya sa ganito, sa langit, kahit sabi ko, wala na. Ang alam ko sinasabi ng Bible, it is appointed for a man to die once, after that is judgment. Isahan na mo yung paghukom. Kaya ito ho, itong buhay natin sa mundong ito, finish or not finish. Pagkasabi sa katabi, pass your papers. Finish or not finish. 10 years old, 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old, 70 years old, finish or not finish, pass your papers. Gusto yun ng mga tao na ipasa na yung papers nila kung wala na talaga silang may sasagot. Sino-sino yun? Panginoon, ayaw ko na po talagang mabuhay sa mundo nito. Sobrang pagod na po ako. Kuhanin niyo na po ako. Yun yung wala nang may sagot sa test paper. Pero yung mga nag-iisip pa, Panginoon, ano po itong sagot na ito eh? Yung nag-aanong pala ng kukopiahan. Totoo, realidad yan. Ano yung kukopiahan? Hindi mo kukopiahan yung sagot niya eh. Titignan mo lang, pakiramdam ko mas matalino ako ito, pero ba't ito nakangiti pa? Mas mayaman naman ako rito. Mas maganda naman ang bihis ko rito, pero hindi pa napapakamatay. Ba't ako mapapakamatay na? Lalaban ka pa. Until kinausap mo ang Panginoon at sabi mo, Lord, ano bang isasagot ko rito? There's a time the wisdom flows. The opportunity came in. Minsan ang kulang lang sa tao, yung pag-amin at pagsuko na hindi naman na talaga niya kaya. Amen? True. Listen, church. Jesus gave Himself fully. He surrendered to the will of the Father. Diyos na po siya. Ano kayo? Diyos na siya na nagkatawang tao. But He fully surrendered Himself. Do you think hindi na kayang tumawag ng mga anghel? Ng mga panahon na pinarurusahan siya? Pinagtuturoan siya, nilalagayan ng korona ng tinig, pinag-aampas. Do you think hindi na kayang tumawag ng mga anghel to save Him? Kaya niya yun. But there is a great mission na kailangan niyang tapusin for you and me. Amen. He need to submit themselves para mangyari yung pagliligtas sa lahi ng tao. And by this time, you need to fight. Kailangan yung lumaban, kailangan yung magpapuloy. Because until now, parang ang labo-labo pa sa iyo ng eternal life. Ayaw na ayaw kong kanta yung eternal flame. Di ba may kantang eternal flame? Ayaw kong kantahin yun. Close your eyes. Huwag niyo akong kantahin. Kinakanta niyo ba? Pero mga high school kami, yun ang mga kantahan nun eh. So yung mga kabatch ko rin, sila Jemmy, sila Craig, you know, eternal, close your eyes. Huwag na, huwag na, huwag na. Ayaw ko ng eternal flame. 80s pa yun eh. Ang kantahan. Elementary ako nung lumabas yung kantang yun. Lumalaban tayo rito sa buhay because one day we want to meet our risen Christ, our Savior who sacrificed His life for us. At pakita natin yung sinasabi niyang inanda na niyang tahanan para sa atin. That's the reason we are fighting for this life. Maraming laban sa mundo nito, believe me. Even the greatest person you know, may battle yan. Pero bakit yung nagtatagumpay? Because he knows how to go to pray and to have faith to our living God. Amen? Yun yung sikreto eh. Dapat po natin natin Panginoon. Please ka mga bagay. How Christ's resurrection power help us. Paano ito nakatulong sa atin? Of course, through His resurrection, we need to embrace the new life. Pag-sabi sa katabi, bagong buhay. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Sabi nung dasig,
na dating umatin sa church. Pastor, nalaman po, dahil sa iyo, nabuhay na ako. Nalungkot ang pastor at sabi niya, alam mo kapatid, nalulungkot ako kasi dahil sa akin nabuhay na ka. Pero kung kay Kristo ka nabuhay na malamang hindi ka lasing ngayon. When God gives you a new beginning, do not repeat the same mistakes. Mga kapatid, pag pinalaya na kayo ng Panginoon, you have to recognize that you are no longer defined by your past. Pag pinalaya ka na ng Panginoon, please, huwag mo nang balikan yung dati mong buhay. Walang pag-asenso doon. Walang kapayapaan doon. Maliwan na okay yun. Good for you. Depression, pero if you know marami. that is sin, if you know that thing doesn't give you peace, tatanggalin niya ng kapayapaan mo, never come back. Never repeat the same mistake. Insanity. Insanity is when you know it's wrong and you keep doing it. It's insanity. Kabaliwan. Ang kabaliwan ay alam mo ng mali, pero paulit-ulit mong ginagawa, ang tawag doon ay kabaliwan. Do not do the thing that destroy your life. Do not do the thing that destroy your family. Walk in the newness of life. Lumakad tayo ng bagong buhay. And this new life, this is a life living in victory. May katagumpayan to. Amen? When you are borrowing now the righteousness of God, yung kasi yung magandang resulta ng kamatayan ni Kristo sa krus eh. Hindi na tayo tinitignan ng God the Father every time we committed sin. At tinitignan na niya yung kanyang anak na nagbuhos ng dugo para sa iyo at para sa akin. That's why we are borrowing the righteousness of Christ. Ano to? Yung mga bagay na alam mo, hindi mo kayang baguhin because you are asking for God na Lord, linisin mo ako, baguhin mo ako, ayusin mo to. Titignan ka ng God the Father, hindi si Rap Dino, hindi si Paolo Garcia, hindi si Johnny Salvatierra, hindi si Albert Capiosa tinitignan, bago sa tinitignan niya si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga ang tawag sa atin, mga Kristiyano na tayo. Kinuha na natin ang apelyido ng Panginoon. John chapter 1 verse 12, binigyan niya na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So these things na kakailanganin natin for victory is already available. Amen? Pagkasabi, it's already available. Ang problema nga lang, nandito yung mga available na mga magagandang bagay, nandito ka sa kabilang side. Because in your past life, in your previous life, in your previous year, ito yung nagbibigay sa iyo ng saya. Ayaw mo namang subukan ito. Kasi dito, may fellowship. May attending ng mga churches. Mayroong mga gathering. May pagbabasa ng Bible. Alam niyo ko ba, yung mga pagbabasa ng Bible, pagdating sa mga fellowship, itinatama lang niya yung direksyon ng buhay. Amen. Na dapat mong gagawin. Kasi pagdating sa langit, believe me, walang inuman doon. Amen? Walang computer doon. Wala na mga cellphone doon. Pag dito, hindi ka sanay sumamba sa Panginoon, hindi ka sanay magbigay ng papuri sa Panginoon, anong gagawin mo sa langit? If the heaven doesn't make you excited, why would you go there? Ano kayo? Kung yung kwento ng langit, ngayon pa lang, hindi ka na niya mapasaya. Ano bang gagawin mo doon? Sino nakarating na sa Boracay? Bakit? Anong meron doon? Bago ko kayo makapunta, sabi nila, yung Boracay, ano daw? Maganda yung tubig. Huwag na muna si Timothy kung kami gano'n. Baka ngayon hindi. Okay. Huwag na nga ng Boracay. Ang dami ng comment. Pumunta kami sa Calagwas. Ni si Sir Len. Nakita kasi namin sa internet yung Calagwas. White sand. Yung green at saka blue ng tubig halos naghihiwalay. Pag umano ka dun sa dagat, kita mo yung mga bato. Sabi namin, gusto namin.
We're excited. Yun nga lang, mula sa Binson, we need to travel 2 hours. Bago kami makarating doon sa Calaguas, may isang kasama kaming 2-year-old na bata. Yung pinsan ko na may sakit sa puso at yung tigayin ko na senior citizen. At dahil medyo nagtitipid kami, sumakay kami sa Bangkang 25. For 2 hours, sakay kami ng Bangkang 25, yun yung ating lang, sa kaliwat kanan. Eto na ngayon, nung ilog pa lang, yung kulay green pa lang yung tubig, kaya pa, sabi ko, okay. After 30 minutes, nakita na namin yung karagatan, kulay blue na. At eto na ngayon, akaling tapat, mga 11 ang laki namin, di ba? Nakakasalubong na namin yung mga napakalalaking alon. Iniisip ko lang Calaguas. Ang nasa harapan ko na nakakatawa yung bangkanan. Umaangat din siya ng gano'n. Tapos ibabagsak ka ng gano'n. Yung 2-year-old namin nakasama. Exciting. Parang hinimatay na. Yung pinsan ko, kasi hindi siya pinapasama ng tatay eh. Pero pinilit pa rin nila sumama. Sabi ko, lagot ako sa tatay nito. Yung pinsan ko na minsan din sa puso, parang aatakihin na. Yung tinahin ko, naiihin na sa salawal. Siyempre ako ngayon, nagpapakatatag ako. Sabi ko, konti na lang, darating na tayo sa Calaguas. Darating tayo. Tinatry ko silang bang hindi ko kakilala yung mga nagsasagwan doon eh. Hindi kilala pa sa nagasakay ng kami. Pero sabi ko, darating kami sa Calaguas. Pagkatapos na may 1 oras na binabayo yung bangka, alam mo sa ang intercession ko matindi ko. Kung ngayon po ko, hindi na po ako uulit. But after 1.5 hours, natapos din nung natatanong na namin yung isla, sabi ko malapit na. Okay. And pagkababa namin, sabi ko, CJ natin to. Grabe ngayon, pinagdaanan namin pag mapupunta rito. Okay. Pero pinumagahan, hanggang umaga po kami. Madaling araw, umalis na kami. Iniisip ko nga, mayroong plano ba rito? Baka po pwede sumakay na, huwag nilang mag-ana. Pero going to that place, mahirap. Pero dahil iniisip mo yung parang taste ganda ba? Isin mo muna. Diba? Mga babae ka rin pag nagpaparibal kayo eh. 3 oras, 4 na oras, sasakit na dalig nyo. Kakasuming kayo ng ano. Diba? Heater, ganun-ganun. Chili. Walang kain-kain, pero sige na. Papaayos kayo ng kilay, nagdudugtog na, diba? Kaya pumantay na yan. Kasi pagkatapos din, makikita mo na sa salamin eh. With Christ, alam niyo sa buhay kay Kristo, ang kagandahan kay Kristo, may mga laban tayo sa buhay, pero hindi tayo nag-isa, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Let us choose to be with Him. That's the power of the resurrection. Pangalawa, let us experience the power over sin and death. Ito, napakahalaga sa akin ito. Napaka-personal po. That we need to recognize that sin is already defeated. And the Lord grows and gives you the power to overcome temptation. Naniniwala ho ba kayo na kaya natin mapagtagumpayan ng lahat ng tukso? Amen. Amen! Pakitaas ang kamay ng mga kalalakihan. The same power that raised Christ from the dead, ay yan din yung kapangyarihan na maglalabas sa iyo pag nasa panahon ng matutokso ka na. Amen? Sa mundong ito ngayon na napakarami ho. Ngayon, ang dami ng mga ang dami mga problema ng sangkatauhan. Dahil masyadong dumami na ang kababaihan at konti ang mga kalalakihan. Maraming mga kalalakihan na may 2, 3, minsan 4 pa na kinakasama. May 37 pa nga. Hindi sila natatakot. Na para pagka normal na, ginagawa ng normal to eh. Naalala ko yung isang institusyon, sabi niya, hindi ka kagawad ni ganito pag wala kang babae.
Hindi ka pinungrito, sabi ko, pangit naman ang ganyan. Pero salamat na lang ako sa Lord because He gives us the power to overcome temptation. Amen? Amen. When we face fear and death, nakakatakot po ngayon. Marami kasing causes para hinahin tayo na maghirap ng mundong ito. Pwede yan. Minsan may tao, hindi naman patay, pero parang patay na siya. Kay Jennifer. Ayaw ko buwan eh. Yung wala nang siya sa buhay, na wala nang excitement niya sa pagising niya sa umaga, he doesn't want to proceed with his life. Maraming pera. Patay na yung mga pangarap natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, no? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, mga kapatid, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nasaan na yung bangis mo, kamatayan? Nasaan na yung bangis mo, kasalanan? Every time mo na mapupul kayo into sin, always think how the Lord resurrected, na pagtagumpayan niya. Kasi pag hindi ka nakalis ng patay ka. Pag hindi mo tinigilan ng kasalanan, patay yan. Believe me. Meron nung isang nag-abroad. Magtatapos na ako, 5 more minutes. Pag-uwi niya rito, nandun niya yung bahay niya, nandun yung asawa niya. Kaso nga lang yung asawa niya may kinakasama ng... Naku, common yan sa OFW. Hindi bihira Sobrang yung uwi sama ka ng na. loob niya. Nagkasakit siya. Na-hospital siya. At nakapag-develop ng mga cancer cells. No? While he was in the hospital, sabi niya, Lord, pinapatawad ko na yung asawa ko at saka yung kinakasama niya na ngayon. Nasa hospital siya. Pagalingin na po ninyo. So, nung gumaling na siya, yung kanyang asawang matalino, yung kanyang kinakasama, pinabalik niya na doon sa bahay niya. Total, magaling naman yung asawa niya, na wala na naman yung awa niya. Nandun siya kasi may sakit so naaawa siya. Okay. So, pinabalik niya yung kanyang asawa at yung kanyang kabit doon sa bahay. At gusto niya na magsama na sila. Then this woman prayed, Lord, pinatawad ko na sila, pero sinasaktan na naman nila ako. Few days, bumalik yung babae. Madalas nila doon, bumalik doon sa bahay. Okay. 1 week lang, yung babae na bumalik doon, natagpuan na lang na walang buhay. Diting nakialam ang Diyos. Men. Nakialam ang Diyos. Men. Nakialam ang Diyos. Hindi po pwedeng nakikita ng Panginoon na tama ang buhay mo, tapos hindi ka niya ililigtas. Kaya nakakatakot yung mga lumuluha. Hindi niyo sasabihin na vengeance is mine, not yours, kung hindi ka kaya ipagtanggol ng Diyos. Though people do things against you, but believe me, if God is with you, who can be against you? Amen? Ipagtatanggol mo tayo ng ating Panginoon. That's why, He gives healing to the righteous. And He allowed death to the wicked. Hindi natin pa pwedeng questionin yun. Hindi naman pinatay yun. Natulog lang yun. Pero hindi na nagising. Why? Because may isang lingkod ng Diyos na nanalangin, umiiyak. At walang ibang kayang lapitan kundi ang Panginoon. Nagbigay lang ng Diyos ng tulong. Nagbigay lang ng Panginoon ng kanyang judgment sa tao na nangangailangan. Amen? Number 4, tapos na po tayo. As you embrace the new life, as you experience the power over sin and death, resurrection of the Lord Jesus Christ will elevate your eternal perspective. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 25, kayo po kung bumasa. 1, 2, 3. And this is the promise. This
Bata pa yung nagbasa. Okay, sabay-sabay kayo. 1, 2, 3. And this is the promise which is something to us, eternal life. Pangako ba ng Diyos yung eternal life sa atin? Pangako po ng Panginoon yan sa bawat isa po sa atin. Ano, one day, yung katawang lupa na ito mapaparang ko. Kaya pala sabi ni Pablo dun sa dulo ng kanyang pangungusap, sabi niya, kinahangad ko na pagkatapos ng buhay na to, magkaroon ako ng isang buhay na walang hanggan, kapiling ni Kristo. And that's the word of the Lord na gusto ko rin pong sabihin sa inyo. Hinahangad ko na pagkatapos din ng buhay na hiram na to, makapiling po natin ang ating Panginoon. At pakisama sa katabi, gusto ko kasama ka. Gusto ba ninyong kasama sa langit yan, katabi nyo? Amen? Amen? Kaya huwag kayong magsawang unawain siya. Huwag kayong magsawang intindihin siya. At sa mga panahon na nawawala na siya ng pag-asa, sabihin mo, pansamantala lang yung hirap na yan. Amen? Pansamantala lang yan, Ate Vicky. Temporary. We are looking forward to eternal life. Persevere through trials. Magpakatatag tayo. In Romans chapter 5 verse 3, not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope, and hope does not put us to shame. Dahil alam niyo po, because God loves us so much. Minsan pinapaintulutan niya yung mga suffering sa atin. Kasi gusto ng Panginoon na makita kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Amen? Please live with eternal perspective. Today, make a decision that you will invest your time, your resources, with the things that has eternal significance. Nawa, huwag natin sayangin. I am 37 years old. 37. If I will die at 82, I only have 16,000 hours. 16,000 days to live. Ha? Ilan ba? Days, hours? Days. If divided 320. 65 days na mabawasan. Basta nasa 16,000. Halos na consume ko na yung lahat. Paano kung 80 na kayo ngayon? 70 plus? Kung 60 na kayo, 50 na kayo? Kung 40 na kayo? Psalm 90 verse 12, Lord, teach us to number our days, for us to gain the heart of Teach wisdom. us to number our days. Pakita yung kamay ng mga kabataan. You have your parents with you. Uy, kabataan po. You have your parents with you. Kabataan. Sometimes we are busy growing up. We're busy growing up, but we don't realize they are growing old. 10 years from now, 15 years from now, baka wala na yung magulang na sinasandalan mo. Love them. Have significance, have some value. You have to realize it ng mas maaga bago mahuli ang lahat. Mahalin natin yung mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? We have to love them. Masakit na katotohanan is nakapasok tayo sa langit. Naiwan natin yung mga mahal natin. Naborn again yung kapatid ko after 6 years of prayer. Ang tatay ko, 9 years prayer. Nanay ko, 10 years of prayer. I am 16 years in the ministry. On the 6 years, on the first day pa lang ako sa church, gusto ko na makasama sila. One day, if I face my God, that is in Christ, kaya ko sabihin sa kanya na sinikap ko na madala yung pamilya sa kanya.
I am blessed today. I have children. Yung pamilya namin, relatives, kapatid ni Glenn, nanay ni Glenn, pamilya ni Glenn, some of them, nakakilala na. But a lot of things that I need to do. May mga tao na nakakilala na dati, tapos ngayon, nawala na naman sila. You need to pray for them. Because their soul is so important with God. Bakit alas 3 siyang namatayin? Sabi ni Claire, tatanong sa inyo ng umaga, totoo bang may ikatatlo ng hapon? Nabasa ba ninyo ikatatlo ng hapon? Nung nawalan siya ng hininga? Ha? Ha? You read your Bible. Read your Bible. Ba't hindi alam una? Ba't hindi alas 2? Bakit ikatatlo pa ng hapon? Eh kasi nung alauna, ayaw pag sumuko ng dalawang magnanakaw eh. Nung alas 2, ayaw pa nung magnanakaw eh. At then sa time na nakakaranas na ng gusto ng yung isa, sobrang galit na niya. Sabi niya sa Panginoong Jesus, kung totoong Diyos ka, iligtas mo kami, iligtas mo na rin yung sarili eh. Di sumugod yung isa, manahimik ka, wala siya kasalanan tayo, makasalanan tayo. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nagkahari ka. Sabi ng Panginoon sa kanya, today, isasama kita sa aking paraiso. Today, you will be with me in paradise. And the 7 last word ay nagpatuloy. Hinintay niya. Hinintay niya. Ang pakiusap ko, puntahan natin yung mga mahal natin sa buhay. Hinihintay sila ng Panginoon. They are the reason why the Lord resurrected from the dead. Amen? Lamaan po natin ang ating Diyos. At sa pagkatapos po natin, maaari po ba tayong lahat ay tumayo? The resurrection of Jesus Christ is not just a historical event, but a living power that transforms our present lives and secures our eternal. Pwede ba natin ulitin, He is Lord? He is Lord. Let us declare that He is Lord. Hallelujah.